the status of our economy? Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila ay direct cause ito ng emotional outburst, meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po itong mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricel, ano yung second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, ah, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi Tama. lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hindi lang ang administrasyon nung nakaraan. Daming korupsyon na nangyari. Kahit po sa kay Gloria, kahit kay Cory, kahit kay Ramos. Grabe korupsyon. Kahit po kay Marcos. Hindi po yun nakatago. Wag nating idiin lang. Hindi po ako Duterte. Pero alam niyo, ang korupsyon ay talagang nandyan na. Meaning, na-exercise na po yun sa buhay ng mga politicians. So, hindi po yun. No? Huwag kayong maghugas kamay. Kasi, ang pinaka-worst po, sabi Senator Noynoy Aquino, doon niya po nakita ang worst na corruption ay nangyari po started 2023 hanggang sa kasalukuyan ngayon. Kaya nga, hindi sana ito maging lala ang nangyari. But anyway, sinabi mo yan eh. wag mong i-blame sa nakaraang administrasyon kasi administrasyon na dumaraan ay lahat po ay may korupsyon po yan at wag po kayong maghugas kamay. Okay? You see clear. Abogado ka pa naman. Magaling ka actually sa twisting. Magaling ka rin sa mga patawa. Pero na hindi na talagang nahalata na. I'm sorry to tell you this time. Hindi po nagsasabi ng katotohanan. Pero tandaan mo, ang Diyos po ay nakakita nitong lahat. Kahit kung gamitin niyo po ang pangalan ng Panginoon, remember the Word of God says, you will reap what you sow. Remember that, music. You will reap what you sow. Ito, darating din ang panahon na yan. Kung hindi pa, darating yung panahon na yan. Ganun po nangyari po sa kay na dating o late Marcos Sr. Yan pong nangyari. I'm sorry to say this. Yeah, buti na lang karang hindi naman siya sabi pero nung nakarang administrasyon na napalibing pas ng si Marcos senior sa bayani pa. Wow ha. Baka nakalimot kayo. Kaya sa bayani pa inilibing. Sabi din pa kali. That is the history that may maganda rin po. Pero mayroon din pong di maganda. Halos naman po talaga ng mga nangyari, dumadaan po mga administrasyon. Kaya po sa panahon ni Gloria, matindi rin po yun. Kaya sa panahon ni Irap, maganda rin, pero bumagsak doon sa waiting. Kaya po, hindi niya natapos ang kanyang termino. Diba? See? Wag pero kung ako naman tatanungin, mas gustuin ko pa talaga. Hindi naman ako Duterte. Pero kung kay FPPRD, mas gustuin ko pa kasi bilang pastor po, nakita po namin na talaga grabe ang mga tao ngayon. Saka ang panahon ni Duterte, takot ang tao eh. Kaya nakita ko marami pong pumapasok sa church. Lumapit po talaga sa church. Pero nung pagkatapos nung wala na si Duterte, ay marami na pong nag-alisan sa church kasi wala na silang kakatakutan. Ibig sabihin pa pala, takot, hindi sila takot sa Diyos, hindi sila takot sa salita. Takot pala sila sa tao. Hello? Kaya mas gugustuhin ko pa talaga sa panahon ni Duterte,
Kasi ang tao may takot, mayroong takot. No? Lahat ng tao, criminal man, addict man, takot po talaga sa yan po ang katotohanan. Pag sinabi po natin corruption, lahat po na government ay mayroong corruption, pero pinaka-worst po, according po kay Senator Aquino, kapon po sa Senate, okay, sa Blue Ribbon po, ay nag-start po ang corruption. Okay, from 5% go up to 30%. So, pagdating po ng 2023, 30% po ang corruption. Grabe, 25 to 30. Matindi yan na. Ang dami nyo pang nagkaroon ng bilyon-bilyon. Meaning, mayaman po ang Pilipinas, you see clear. Huwag mong bilogin. Dahil hindi mo po mabibilog ang mga utak ng mga tao. Maliban na talagang grabing loyal kay PBBM. Hindi po kay sa Duterte. Hindi rin po ako loyal kay Marcos. Dahil po noong election, hindi ka believe na nung sila po tumakbo. Never po ako bumuto sa kanila. Although kay Pacquiao, lang, ito naman si Pacquiao, sorry. Nadala. Although gusto ko rin si Ping noon, pero lumipat ako kay Pacquiao. Well, natural lang po kasi it is my right to vote. Po kasi ng bayaran yung binibigyan ka. Kami pong gumastos kay Pacquiao noon. Pero grabe po ang gastos namin kay Pacquiao. Pero tapos na, ano nangyari sa kanya? Kaya po, pagdating sa politika talaga, wala ka talagang maas. Pasalamat na lang po tayo na mayroon po kahit papaano. Okay. Kaya, let's go back to Duterte po. Kay FPPR pa rin po. Kahit pa ganun po, mayroon pong mga issue din po sa kanya. O, kaya po, sinabi niya po doon na nilait niyo po ang Diyos. Ano? Bakit kayo? Sinasabi niyo rin po ay ginagamit niyo rin ng Diyos eh. Salita ng Panginoon. Ano bang pinagkakaiba yan? Nagsisinungaling ka pero ginagamit mo ang salita ng Diyos po ang pangalan ng Diyos. Ano bang pinagkakaiba yan? Sabi ng Panginoon, huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ano po yun? Blasphemy po yun! O kayo. Wala pong pagkakaiba yan. Ayos ka. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong. Alam na eh. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis. Anong nakaraan 2023 nga nag-umpisa. Wag na kayong maghugas. Ando na 'yon, kung mayroon talaga nung nakaraan din. Pero ang pinakamatindi sa ngayon, di talaga ang nangyari sa ngayon. Baka naman. Tawa ka. At malamang, isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat. Epekto. Kayong nandyan eh. Epekto, bilyon ang kinuha nyo. Ninakaw nyo. Ba naman? Ay, nako. Pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Is it clear? Na natin, lubog na po ang Pilipinas. Kung ituturing na maraming tao na sila, maaaring sila. Thank you, Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at sana po ay maging maayos ang ating weekend. Ikaw, maayos ka. Sinadyan kay ka. Yan po. Actually, I like what she said sa Riscon. Parang hugas kamay na ang ginagawa nila. So, hindi na ito po maganda. Actually, it's
getting worse po ang nangyari sa ating Pilipinas. Kaya po ang ganitong mga sitwasyon about the serious story here dito sa aking content, video reaction, ay ihayag po natin katotohanan. Kung sila po yung nagsasabi ng katotohanan, tayo po'y nagbabase din po sa bawat. Okay? Kaya pa may part 2. Okay? Kasi na kanila po ang lahat ng admin. Paano naman po sa next naman po? Na admin ang mananalo. Nung mangyari sa Pilipinas, siguro itong takbo ito sa ibang bansa. Kasi gantihan, ganun talaga eh. According to the Bible, kingdom against kingdom. Sa inyo ngayon, how about the next? Kung si Sara nga maging presidente sa 2028, ay nako, lagot na kayo. Anong mangyayari sa Pilipinas? Sana nga malinis. Sana nga clear. Sana nga. Well, pakinggan naman po natin anong reaction naman po. Dahil kahapon, mayroon pong Floribon hearing. Katamad